Hi everyone! I'm back! O, diba? Nakapajama na ako. Obviously, nakita niyo yung itsura ko, diba? Anyway, so basically, kaya ako bumalik at gumawa ulit ako ng video kasi may nakapagsabi sa akin na may gumagawa ng issue about na meron daw CCTV si Senator Marcoleta at saka si Orly Gutesa. My goodness, that's so stupid. Obviously, magkakaroon talaga sila ng CCTV simply because nagkita sila. Second to that, if bakit sila may CCTV, yun nga nakita sila. Like even sa restaurant, kung may CCTV yung restaurant yun, obviously, hindi naman nagsinungaling si Senator Marcoleta kung saan siya nagpuntang restaurant at saan sila nagkita. And hindi rin issue kung si, who's this, former Congressman Mike Defensor, ang nagdala kay Orly Gutesa. Apparently, obviously rin, na nagtitiwala lang si retired Marine Orly Gutesa kay Senator Marcoleta. For sure, nakita niya yung sincerity ni Senator Marcoleta na talagang gusto ni Senator matumbok ang mastermind o yung punot dulo ang nag-umpisa ng nakawan na to sa flood control projects, right? So, hindi kasalanan ni Senator Marcoleta kung kaibigan niya si former Congressman Mike Defensor at sa kanya lang din may tiwala. Among all senators, kasalanan niya ba yan? Kasalanan din ba ni Senator Marcoleta na si Orly Gutesa siya ang pinili? O, diba? So, ganito. Kunwari, hindi si Senator Marcoleta ang pinili niya. Sabihin na natin si Senator Lacson pinili niya at kausapin. So, meaning, masama na rin yon na kung si Senator Lacson nilapitan? Diba? Paliktarin natin. Kung hindi si Senator Marcoleta ang nilapitan ni Gutesa, kung Senator Lacson, so ibig sabihin, masama na rin. Ang tanga lang kasi nung konsepto or debate na pinapalabas nila or naratibo na may CCTV nakita. Magkikita nga. Ano yun? Pag meron bang gustong maging witness or mag-testify, maghuhulaan lang kayo? Ano itsura? Sino ka? How would you know if that person is telling the truth? Or sincere talaga sa kanyang intention na gusto niyang lumabas at makatulong na malaman kung sino talaga ang mga mastermind or kasabwat sa nakawan sa flood control projects. Ang weird, di ba? It's so freaking stupid. Yung ano nila, yung style nila na hinahanapan lang talaga nila ng issue. Every single detail. Tas eto pa, pati raw CCTV sa Senate nakita na pumunta si Gutesa. Oh my goodness. Obviously, makikita. Kasi nga, kung nakita siya na, kunwari, pumunta siya sa office ni, kunwari, hindi ko kasi alam kung pumunta siya kasi I'm not there Pumunta siya sa office ni Senator Marcoleta. Obviously, pupunta yung Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta nga yung pinagkakatiwalaan niyan, tatangan nyo. Diba? My goodness, diba? Tapos, yung issue pa na, dapat, in advance, pinaalam na parating siya. My goodness. Guys, yung tao, men in uniform, military, sanay yun sa laban. Obviously rin, nakikita niya na may takipan sa Senate na hearing. Wala siyang tiwala. So basically, choice niya yon na ayaw niyang ipaalam para hindi siya ma-preempt. Diba? Bakit mo ipapaalam sa kalaban mo na parating ka na sa gyera na kumpleto ka ng sandata? Di parang sinabihan mo yung kalaban mo na, mag-ready kayo, eto na ako, ganitong oras ako darating. Di ba katangahan yan? Di ba katangahan na ipaalam mo kung ano yung balak mo? Hindi naman tanga yun Sundalo yun, Marines yun. Iba ang Marines, huwag niyong subukan. So, kayong mga nagmamatapang dyan at pilit yung pinapasama yung mga taong to. Si retired Marines Orly Gutesa, nagkakamali po kayo. Wala lang ho siyang tiwala sa iba dyan kasi kitang-kita niya ang laro. Ngayon, kung lahat yan na ginagawa niyong issue ang bababaw, katangahan, stupid to the highest level. 'Di ba? Nakakahiya kayo. 'Di ba? Wala siyang tiwala. May tiwala siya kay Senator Marcoleta and hindi kasalanan ni Senator Marcoleta kung sa kanya nagtiwala. So, kung sino man dyan, yung mga inggit,
at saka yung may issue, problema nyo yun. Tandaan nyo, hindi nananalo ang kasamaan sa kabutihan. Kahit na anong gawin yung pagtatakip, lalabas at lalabas pa din kung ano yung kasamaan na ginagawa nyo. Obviously, for how many years, all these people who's like splurging, gumagastos ng daan-daang milyon sa casino, bumibili ng luxury life, living na sobrang sarap ng mga buhay. Ano na ngayon nangyayari sa kanila? 'Di ba? Ano na? Ano na? 'Di ba? Nasaan sila ngayon? 'Di ba? Hinahanap sila ng tao, wanted sila, at they will not enjoy their life anymore. Katulad ng dati. So, good luck sa inyo. Yung mga debate nyo at saka issue nyo ang tatanga. At saka mag-focus ho tayo dun sa flood control. Pati yung pati yung notary public, pinipilit. Ang kulit, under oath na. Binasa ni Orly ang kanyang affidavit in front of public TV. Recorded live. Binasa niya. 'Di ba? Under oath. Sinasabi nila na si Gutesa diniktahan at ginawa ang kanyang affidavit kasi kinorek siya ni Senator Marcoleta. Wrong. Huwag niyong gawa ng issue. Una, kaya siya kinorek ni Senator Marcoleta sa affidavit niya habang binabasa niya. Pag napanood niyo ho yung hearing, nandun po. Kasi napansin po ni Senator Marcoleta habang binabasa nila yung kanyang affidavit na may kopya rin ng mga senators is meron siyang nilagpasan. Kaya sinabihan siya ni Senator Marcoleta, basahin mong mabuti, huwag kang magmadali. 'Di ba? Kasi nga ho, apparently, yung kanyang kopya na binigay sa kanya ng affidavit niya ay putol. Putol po yung kopyang nabigay kay kay Orly Gutesa. Putol. Kaya gusto ni Senator Marcoleta balikan niya. Nung sinabi niya ay putol po kasi. So binigay ni Senator Marcoleta yung kanyang kopya. At alam din po yun ng ibang senator kasi may kopya po sila nung affidavit ni Orly Gutesa. So yun yun. So wag nyo nang paikot-ikutin, mag-focus tayo sa ninakaw na flood control project na sinabi ni BBM na nawawala sa kanyang administrasyon ngayong from 2022 until present. Kung saan-saan na tayo pumupunta. 'Di ba? Yung kay kay Curly Diskaya na listahan, yung sa mga Diskaya na listahan, ang unang-unang nasa listahan ay si Terence Calatrava, na kamag-anak ni Yeda Romualdez, ang asawa. So, there you go. So, doon na lang mag-isip kayo, bakit hindi pinapatawag? Bakit hindi iniimbestigahan? 'Di ba? Plus yung mga iba pang congressman na tinawag, na pinangalanan. Tandaan nyo, ang unang nagbigay ng informasyon dito ay mga Diskaya dahil kay Senator Marcoleta sa kanyang hearing sa Blue Ribbon at naglakas ng loob ang mga DPWH personnel magsalita after at umamin. Then may mga sumunod pa. Kung Toby Tiangco and others. So tigilan nyo. Huwag nyong bobohit ang Pilipino. Hindi na nanalo ang kasamaan sa kabutihan. God bless. Good luck sa inyo. Good night. Bye.